So, hindi kaila sa inyo na bago pa lang umupo si Donald Trump bilang US President, panahon ng huling panunungkulan ni Joe Biden sa US, meron ng issue noon regarding sa nuclear sites ng Iran. Na noon ayaw ni former US President Joe Biden ang pag-atake ng Israel sa nuclear sites ng Iran. Pero itong si Donald Trump, nung nangangampanya pa lang siya, sinabi niya na kung siya ay maging presidente uli ng US, papayuhan niya ang Israel na sugurin ng Israel ang nuclear sites ng Iran. Sapagkat alam naman natin na napakadelikadong magkaroon ng nuclear bomb ang Iran dahil hindi sasantuhin ng Iran ang Israel na pasabugan ito ng nuclear bomb. So yun siguro ang dahilan. Kaya nung nangyari noon ay kinundin na ng ibang bansa na huwag gawin ng Israel ang pagbomba sa nuclear sites ng Iran. Dahil siguradong isang napakalaking gulo nito at magiging malawakan ang paglusob ng Iran sa Israel. Ngunit ito na nga dumating ang oras na kinakatakutan ng ilan ang paglusob ng Israel sa nuclear sites ng Iran. Ngayon isang breaking news, nagsagawa na ng pag-atake ang Israel sa Iran. At pagkatapos ay agad-agad silang nagdeklara ng state of emergency. Kalat na po ngayon ang balitang ito. Sabi rito sa isang report, ito po ay mula sa RMN Network News. Ang sabi rito, Commander-in-Chief ng Iran at former Head Atomic Energy Organization patay sa pambobomba ng Israel sa Iran. Patay ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps na si General Hussein Salami at ang dating Head Atomic Energy Organization na si Fereydun Abbasi sa pagbobomba ng Israel sa Iran. So isang malaking guluhuto dahil malalaking isda po yung napatay yata ng Israel. Kaya isang matinding balita ito at matinding ginawa ng Israel na bukod sa nuclear facility, yung mga malalaking isda rin ng Iran mismo o yung general mismo o scientist mismo ng nuclear facility ang nadamay sa pag-atake nila. At isa sa nakakahanga sa bansang Israel ngayon, ang tindi ng intelligence nila o yung kilalang Mossad, talagang kapag sila yung matake, talagang accurate at solid ang tirada nila sa Iran. Two birds and one stone, ika nga. Napasabog nila yung nuclear facility ng Iran at pareho din na napatay nila yung malalaking general sa Iran. Na hindi gaya ng Iran kapag bumana, di naman malaman kung saan pupunta yung missile nila. Hindi masyadong naapektuhan ng Israel kapag umaatake ang Iran sa magitan ng kanilang mga missile. Sabi dito, ang dalawa ay nasawi sa overnight major strikes ng Israel kung saan partikular na inatake ang nuclear program at iba pang mga military targets. So sinasabing ang pagbobomba sa Iran ay hindi one-day attack. At nabatid na ang pag-atake ay isang preemptive, precise, combined offensive. Yun nga yung napaka-accurate nila kung bumanat. Na kinabibilangan ng dose-dose ng target sa buong Iran. So syempre ang Iran di natin masasabi na hindi yan gaganti. Syempre gumanti yan. At kahapon nga gumanti na nga. Patuloy tayo sa pagbabasa. Nagdeklara ng state of emergency ang Israel at pinatupad ang suspension sa mga paaralan, social gatherings at non-essential work dahil inaasahan na ang pagganti ng Iran kasunod ng serye ng pag-atake. So agad-agad nagdeklara agad ang na parang curfew o yung mga wala munang lalabas o yung aalis sa buong Israel. Wala munang social gatherings dahil inaasahan nga nila yung pagganti ng Iran. Kaya nga nuclear facilities na mismo yung binanatan ng Israel. Sabi rito, kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Iran at pagpapasalamat kay US President Donald Trump sa pangunguna sa nuclear program talks. Una nang maglabas ng statement ang Amerika at nilinaw ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kinalaman ng US sa pagbobomba ng Israel sa Iran. Sa halip, pinapatupad umano ng Israel ang unilateral action laban sa Iran.
Para naman sa kanila, ang top priority ay maprotektahan ang American forces sa region. So ang bansang Israel matapang ho talaga. Kahit minsan walang basbas ng US, talagang umaatake talaga sila. Ganun po katindi ang Israel ngayon, napakalakas. So ito yung picture sa baba, no? Ito yung nasawi sa pag-atake ng Israel sa Iran. So isang reaction video muna tayo mula sa GMA News. Pagkatapos ng pag-atake ng Israel, ang Iran ay gumanti. Karamihan sa mga Pilipino ay natatakot na sa kanilang seguridad. Panoorin po muna natin to. Matapos ang pag-atake ng Israel, Iran naman ang gumanti ng missile strikes. Sa gitna ng pagsiklab ng bagong hidwaan sa gitnang silangan, ang ilang Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan. Kasi nga dati ang nakakalaban ng Israel ay puro mga proxy. Mga Houthis, mga Hamas, mga Hezbollah, at saka iba pang mga terorista. Pero ito na yung pinaka-big boss mismo. Walang iba kundi ang Iran. So ibig sabihin, ang Iran talaga ang dahilan kung bakit may mga Houthis, may mga Hamas, at may mga Hezbollah nakakalaban ng Israel at iba pang mga terorista. Ang kanilang kwento tinutukan ni JP Soriano. Sunod-sunod na dagundong at sirena ang narinig sa Tel Aviv, Israel. Daan-daang ballistic missile ang pinakawala ng Iran bilang ganti sa mga missile strikes sa kanila ng Israel. Sinala ng Iron Dome defense system ng Israeli Defense Force ang ilang Iranian missile. Bagamat may mga nakalusot at bumagsak sa iba pang bahagi ng Israel, kung saan dalawa ang naiulat na namatay. Ayon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ganti nila ito sa naunang airstrikes ng Israel sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa ilang source, hindi bababa sa 20 senior commander ng Iran ang nasawi sa naturang pag-atake. Giit ng Iran, Israel ang nagsimula ng gyera, kaya tatapatan daw nila ito at pananagutin ang Israel. So sa madaling salita, ito na yung pinaka-big boss mismo, yung Iran. Nauna nang sinabi ng Israel na ang kanilang pag-atake ay para pigilang gumawa ng nuclear weapons ang Iran sa Israel. May phone up ang mga residente para makita ang bilang ng airstrikes na tumama sa kanila. Nasa 50,000 Pilipino ang nasa Israel ngayon. Karamihan sanay na raw sa mga airstrike. Pero ayon sa caregiver na si Ana, pinakamatindi raw ito sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho siya rito. Sobrang lakas po ngayon. Iba yung ngayon, parang iba talaga. Si Shai, na matagal na rin nasa Israel at sanay nang magtago sa bomb shelter, mas kabado raw ngayon. Ngayon, mas delikado po ngayon. Kasi pinagsasabay po nila ang mahigit 100 na mga drones at saka ballistic missile at hindi 100% na makayanan ng mga ng Iron Dome yung nangyayari ngayon, kaya maraming lumulus. And take note, bukod sa Iron Dome ng Israel, nandyan na rin po mismo yung defense system ng Amerika. So hindi pa rin po ito kinakaya. Nag-convene na ang crisis management team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. To review the contingency plan, tapos tignan yung current situation, kung anong nangyayari. Chinek din natin status ng mga shelters, yung mga ginamit din natin the last time, no? Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Wala pa ring mandatory evacuation pero may siyam ng OFW ang humiling na maparepatriate. We're coming up with plans to bring our people out, no, not by air but probably by land, towards Jordan or towards Egypt. Tapos syempre i-consider natin din yung repatriation by sea. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires at bawal ang non-essential travels. Hinihikayat ng DFA ang mga sangkot na bansa na huminahon at sumunod sa landas ng kapayapaan. Nako, wala na. Yung mga panawagang ganyan, wala na rin pong magagawa yan. Kasi po, iba na rin po ang mundo ng mga leaders na ito. Nasa ibang era na po kasi sila.
Di ba natapos na yung ikauna, ikalawang digmaang pandaigdig, at nakalipas na rin ng mga ilang dekada. Ngayon mukhang sisiklab nga itong ikatlong digmaang pandaigdig. At ang World War III na ito ay mukhang pinakamatindi kaysa sa mga nakaraang World War I at World War II. Kasi nga po, iba na po kasing klaseng teknolohiya ang meron tayo ngayon. Yung pagbagsak ng atomic bomb ng US sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan ay walang-wala po yun kumpara sa mga newly developed nuclear bombs sa panahon natin ngayon na meron ay yung mga matatapang na bansa ngayon. Di gaya dati, lumulusob ang mga sundalo at mano-manong nakikipagbarilan, pero ngayon, andyan na yung mga drones, mga ballistic missile, at yung hypersonic missile na kasing bilis ng speed of sounds. Pero ang advantage ng Israel, meron silang mga bomb shelter. Kaya medyo safe naman yung ibang mga mamamayan doon. So ang tanong, bakit na ho nangyayari ito? Well, maliwanag na sinasabi ng Biblia sa Mateo chapter 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Maglalaban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. So lahat ng ito ay pasimula pa lamang po ng paghihirap. At dinescribe ng ating Panginoon ito sa verse 8. Ang sabi, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak o yung kagaya ng birth pains. So napag-aralan naman natin sa Katapusan ng Mundo series na during tribulation, meron talagang birth pains bago yung tribulation. Ngayon ang tanong, mukhang nagpaparamdam na po ang birth pains sa panahon natin ngayon. Marami na pong mga nangyayari sa mundo ngayon na mga kakaiba at marami na pong mga hindi maipaliwanag na pangyayari ngayon sa mundo rin. So nasa dulo na po tayo halos ng church age. Ang inaantay lang po natin yung tinatawag na rapture at after nito, there's a possibility na ito na nga yung last days na sinasabi. So patuloy tayo magpasalamat sa Diyos at maging handa at antayin pa natin ang mga susunod na kabanata sa ating propesiyang binabantayan.